Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Natsu Place at shout out kay user WC9. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2351 hanggang 2355. Si Chen Tixin, na dating magaling na pamilyang Chen sa Longyang City, ay mayroon ding pambihirang katayuan bilang bata at matandang pamilyang Chen. Ngayon, bagamat nakarating na siya sa ganoong katapusan, ito ay kanyang sariling kasalanan, ngunit ito rin ang nagpapedama sa maraming tao. Walang silbi ang pagkakaroon lamang ng pera. Sa mundo ng Xuanyuan, ito ang pinakamalaking garantiya na magkaroon ng malakas na lakas. Ipinagmalaki ni Chen Tixin na sobrang galing niya, at sinabi pa niyang makapasok siya sa Imperial Court. Sa hindi inaasahang pagkakataon, namatay siyang bata. Siya ay tumatakbo mula sa lungsod patungo sa lungsod, naghahanap ng mga master upang matuto mula sa. Ngunit ang mga tunay na master ay nasa paligid niya, ngunit siya mismo ang nagsira ng pagkakataong ito. Wala talagang lugar na karapat-dapat sa simpatiya. Sino ang mag-aakala na ang basurang itinaboy ng pamilya Chen ay isang napakalakas na tao? Si Huang Xiaoyong ay na-promote sa Wudingjing sa napakaikling panahon. Ang kanyang lakas ay dapat ang huling tatlo. Ang pangungusap na ito ay nakilala ng maraming tao, kaya't ang mga taong iyon ay tumanggo. Ang lakas ng Aaron ay talagang hindi inaasahan. Kung tutuusin, ang kanyang pagganap sa pamilya Chen ay isang ganap na talunan. Wala siyang Master Dim Honor, pero ngayon alam na nila kung bakit parang talo ang Aaron, dahil ayaw makipagtalo ni Aaron sa pamilya Chen. Sa maraming tao na napuno ng emosyon, nakangiti ang isang batang babae na nakapusod. Sa harap ng kalunos-lunos na pagkamatay ni Chen Tixin, hindi man lang siya naantig, ngunit nadama na siya ay binibigyang halaga. Maswerte ka na nagawa mong pukawin ng malakas at mamatay ng masaya. Nakangiting sabi ng batang babae sa sarili. Bago maghiwa-hiwalay ang mga tao, ang batang babae ay nanguna sa pag-alis, tumatalon sa lahat ng paraan, mukhang napakawalang muwang at kaibig-ibig, tulad ng isang bata na hindi pa napunta sa mundo. Iba pang mga ospital. Alam ni Han Sanchen na hindi papakawalan ni Huang Xiaoyong si Chen Tixin, ngunit ang bagay na ito ay natural na nasala sa kanyang puso. Wala siyang pakialam kung ano ang mangyayari kay Chen Tixin. Ngunit ang saloobin ng emperador sa kanya ay nag-alala kay Aaron. Ang kamahalan ng korte ng imperial ay hindi maaaring pukawin. Noong pinatay niya ang mga tao sa korte ng imperial, hindi lamang siya pinarusahan ng emperador, ngunit pinakitunguhan din siya ng may paggalang at inanyayahan siya sa korte ng imperial. Isa pa, sinabi niya na ang tatlong tao ang may kasalanan. Hindi inisip ni Han Sanchen na siya ay sapat na kaakit-akit upang gawing degenerate si Emperador Zun, at hindi pa sila kailanman nagkita. Ang tanging paliwanag ay mayroon siyang ilang gamit na halaga, kaya may espesyal na saloobin si Emperador Zun sa kanya. Ngunit ano ang maipapakita sa 4 na salita ng halaga ng paggamit? Hindi ito ang mahuhulaan ng Aaron. Bakit parang nag-aalala ka? Nakita ni Bailing Warner si Aaron na walang kamalay-malay na nakasimangot at nagtanong. How can you not worry? This time the Imperial Court is willing to let me go. It's not so simple. It's like planting acres. Sabi ni Aaron. Natatakot ka ba minsan? Nakangiting sabi ni Bailing Warner. Takot. Ang salitang ito ay hindi angkop para sa Han 3,000, dahil hindi siya natatakot sa korte ng imperial o sa emperador. Medyo nag-aalala lang siya. Pagkatapos ng lahat, hindi niya natagpuan si Jiang Yingying at hindi madaling umalis sa korte ng imperial upang pumunta sa ibang mga bansa.
Kung si Jiang Yingling ay nasa paligid at ang Aaron ay walang pag-aalala, wala siyang dapat ipag-alala. Hindi sa punto ng takot, ngunit ang ilang mga bagay ay naging mas komplikado. Sabi ni Aaron, narinig kong sinabi ni Huang Xiaoyong na naghahanap ka daw ng babae. Asawa mo ba siya? Tanong ni Bai Lingwaner. Hindi ko inaasahan na maririnig mo ng malinaw ang mga bagay na ito. It's more than clear na nakita ko ang portrait niya. Hindi siya kasing ganda ko. Sabi ni Bai Lingwaner na may hindi kumbinsido na mukha. Noong una, nang makita niya ang larawan ni Jiang Yingling, naisip niyang bulag si Aaron. Ayaw sa kanya ng mga babaeng mahilig sa ganitong kagandahan. Kapatid ko siya. Walang magawang sabi ni Aaron. Ate, matagal nang itinuturing ni Bai Lingwaner si Jiang Yingling bilang isang haka-haka na kaaway sa kanyang puso. Maingat niyang pinag-iisipan kung saan siya nagustuhan ni Aaron at inihambing ang kanyang hitsura kay Jiang Yingling. Ngunit hayaan siyang walang ideya, nag-aksaya ng maraming oras, si Jiang Yingling ay kapatid lamang ni Aaron. Nagsinungaling ka sa akin. Tumingin si Bai Lingwaner kay Aaron na may kahinahinalang mukha. Is it any good for me to cheat you? May iba pa ba akong hindi manggahas na aminin sa harap mo? Nakangiting sabi ni Aaron. Ang Bai Lingwaner ay parang bola na naglabas ng singaw. Sa hindi inaasahan, napakaraming enerhiya ang nasayang niya kay Jiang Yingling, ngunit nagkaroon siya ng ganoong resulta. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga, kaya hindi ko na siya kailangang tretuhin bilang isang kaaway? Walang salita si Bai Lingwaner. Hindi ka nagtanong kanina, pero kung ay trato mo ang asawa ko bilang isang kaaway, kailangan kong payuhan ka na huwag mong gawin iyon. Para sa akin, mas mahalaga siya kaysa sa iyo, prangkang sabi ni Aaron. Sa harap ng pinsalang hatid ng Aaron, halos sanay na si Bai Lingwaner. Alam niyang hindi marunong maawa sa kanya ang lalaking nasa harapan niya, at hindi alam kung paano siya aalagaan. Nakaupo si Aaron sa mga hagdan sa bakuran. Maaaring ipinakilala niya si Ivory kay Bai Lingwaner. Nang dumating siya sa mundo ng Xuanyuan, sinadya niyang kumuha ng litrato ni na Ivory at hanayan sa kanyang katawan, upang maibsan ang kanyang pananabik kapag siya ay nawawala. Pero hindi niya akalain na matagal siyang nakoma, at nawala na ang litrato. Posible pa nga na kapag tumawid ka sa space tunnel, nawasak ang larawan. Ngayon ay maaari na lamang siyang umasa sa impresyon ni na Ivory at hanayan sa kanyang isipan upang malutas ang sakit ng akasya. Kinabukasan, handa na ang Aaron para mamasyal. Pagbukas ko pa lang ng pinto ay may nakita akong maliit na figure na nakahiga sa may pintuan na natutulog. Mukha siyang maliit na pulubi. Madumi ang buong katawan niya at gulo-gulo ang buhok. Mukhang matagal na siyang hindi naghugas nito. Si Aaron ay kumunot ang kanyang ilong, dahil ang maliit na pulubi ay may mahinang maasim na amoy, na lubhang masangsang. Tila napansin ng munting pulubi na ang pinto ay nabuksan at nanginginig ang buong katawan na nagpapakita ng kanyang takot. Nang tumangala siya at nakita ang Aaron, ang mahinang tingin ay nagpakita ng isang uri ng gulat, tulad ng takot na saktan siya ni Aaron. Napakadumi ng mukha niya, pero kitang-kita niya na babae iyon. Saglit na natigilan si Aaron, at pagkatapos ay isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Nakadapa, sinabi niya sa maliit na pulubi, gutom ka ba? Gusto mo bang pumunta sa bahay ko at kumain? Puno ng takot ang munting pulubi at hindi naglakas loob na sumagot. Mula sa kanyang pagganap sa lahat ng aspeto, ang kanyang takot ay halos isang uri ng nakagawiyang takot, huwag matakot. Hindi kita sasaktan. I'll let a big sister talk to you. Nang matapos ang Aaron, tumawag siya sa ospital, Linger, lumabas ka kaagad. Si Bai Lingwaner ay naiinip na naglakad patungo sa Aaron at sinabing, ano ang pangalan mo? Iuwi ang maliit na pulubi at ibigay sa kanya, makakain. 3,000 han matapos sabihin ang mga salitang ito, tumalikod at maglakad. Sa sandaling lumingon, isang malalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Babaeng pulubi. Hindi pa niya ito nakita sa lungsod ng Longyan o kahit sa lungsod ng Shaolin kung saan naroon ang Aaron. Espesyal kasi ang mga babae, kahit pulubi, kukunin sila ng mga walang prinsipyong bahay aliwan. Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung saan ito? Ito ang mansyon ng Panginoon. Hindi ka pwedeng pumasok dito ng kusa. Ang mansyon ng Panginoon. Hinarang ng guard ang Aaron. Ang ilang mga bantay na nakasuot ay kasing lakas ng bahaghari, na hindi mapaglabanan kapag dumating si Laozi.
Pakiramdam ni Aaron ay pamilyar na pamilyar sa pakiramdam na ito, at biglang hindi napigil ang matawa. Ito ay hindi katumbas ng lupa ang mga high-end na club o hotel door security, isang pagtingin sa mga tao, ilagay siya sa pinto. Mag-isip tungkol sa nakaraan sa lupa, Aaron nakatagpo ng maraming tulad ng mga bagay, hindi inaasahan Xuanyuan mundo ay dapat ding magkaroon ng ganitong sitwasyon. Parang ganito ang ugali ng tao. Kahit anong klaseng mundo ka, laging may mga taong minamaliit ka. I'm looking for Huang Xiaoyong. Please inform me. Makikilala niya ako, sabi ni Aaron. Ang mga gwardya ay hindi nasisiyahan. Ngayon ang Huang Xiaoyong ay ang mapagmataas na kabisera ng mansyon ng Panginoon ng lungsod. Si Huang Xiaoyong, na may lakas ng Wu Dingjing, kahit banggitin ito ng mga gwardya, mararamdaman nilang sumusunod sila sa liwanag. Ngayon ang lalaking ito ay napakawalan Gia na gusto niyang makita si Huang Xiaoyong, at siya ay napakawalang batas kaya kailangan niya itong makilala. Hindi ba kalokohan yon? Sa posisyon ni Huang Xiaoyong, may iba pa ba siyang kailangang makita ng personal? Boy, I advise you to get out of here. Hindi ito ang lugar na dapat mong puntahan. Walang galang na sabi ng guard. I advise you that you'd better give a notice, or he will punish you. Nakangiting sabi ni Aaron. Sa oras na ito, sinabi ng isa pang guard sa kanyang kasama sa mahinang boses, gusto niyang makita si Master Huang. Hindi siya kaibigan ni Master Huang. Magkaibigan. Nanunuya ang lalaki at sinabing, maraming taon na akong naka-duty sa mansyon ng Panginoon. Alam ko kung gaano karaming kaibigan ang iyong master. Pamilyar na pamilyar ang lalaking ito. Paano siya magiging kaibigan ng iyong master? Tumanggo naman ang isa pang lalaki. Talagang qualified siya sa mansion ng City Lord. Karaniwan, dapat malaman ng sino mang bumisita kay Huang Xiaoyong. Dahil hindi naman niya ito kilala, walang dapat magkamali. Mabuti pang pumunta ka, kung hindi, hindi tayo magiging magalang. Gusto ko lang makita ang apprentice ko. Mahirap ba? Sabi ni Aaron na may mapait na ngiti. Apprentice. Anong pinagyayabang mo? Apprentice mo si Master Huang. Ayaw mong sabihing Aaron ka. Ang Panginoon ng ating young master ay isang malakas na tao sa huling 3 kaharian. Maaari ka pa bang maging master sa huling 3 kaharian na tulad nito? Nagtawanan ang ilang tao. Wala silang masyadong alam sa pamilya Chen. Pagkatapos ng lahat, sila ay nasa tungkulin sa mansyon ng Panginoon ng lungsod, at wala na silang maraming oras para makialam sa kanilang sariling mga gawain. Ang kanilang pag-unawa sa Aaron ay nauugnay lamang sa mga kamakailang tsismis. Sa mundo ng Xuanyuan, mayroong isang karaniwang pag-unawa na ang tunay na malakas ay dapat na ang mga matatanda, dahil ang kaharian ay nangangailangan ng oras upang umuna. Hindi madali para sa isang kabataan na maabot ang huling 3 kaharian. Kaya naman iniisip ng mga gwardya na ito na nagsisinungaling ang Aaron. Wala pa silang narinig na ganyang batang back 3. Ako nga si Aaron. Kung hindi ka naniniwala sa akin, hayaan mong lumabas si Huang Xiaoyong para makita ako. Natural, alam ko na kung paulit-ulit mo akong pinapahiya, natatakot akong hindi kanya pakakawalan ng madali. Sabi ni Aaron, kung gagawin mo ulit yon, magiging bastos tayo. Let's go now. This is the Lord's mansion, not your boasting place. Boy, alam mo ba kung gaano katawa-tawa ang lumabas na napakabata at magkunwaring third frontier? Maraming tao ang ayaw pa ring maniwala sa mga salita ni Aaron. Marahil sila ay may malalim na pag-unawa sa malakas, kaya iniisip nila na ang Aaron ay nagbibiro. Di ba pinalabas ko na lang si Huang Xiaoyong? Tandang pananong, kung mayabang ako, pwede mo akong turuan ng leksyon sa oras na iyon. Pero naisip mo ba na kung hindi ako magmamayabang, ano ang mangyayari sa iyo kung malaman ni Huang Xiaoyong na itinaboy mo ako? Matiyag ang sinabi ni Aaron na kung naging dominante lang siya, lalaban sana siya. Gayunpaman, hindi ganoong uri ng karakter ang Aaron at hindi niya magagawa ang ganitong uri ng bagay. Sa kanyang buhay, isang beses lang ipinakita ni Aaron ang kanyang karahasan, iyon ay, ang Inner Earth Prison. Kapag na-corner talaga siya, papatayin siya ng Aaron. Marahil dahil isinilang siya sa lupa, ang Aaron ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa buhay. Kahit na ang mga taong ito ay mapagpakumbaba at hindi nakatanggap ng anumang atensyon sa mundo ng Xuanyuan, sila ay buhay pa rin sa kanyang paningin. Ang ilang mga gwardya ay medyo nag-alinlangan, dahil sumang-ayon sila sa mga salita ni Aaron at nadama na siya ay napakamakatwiran. Oo o hindi, ipaalam lang kay Huang Xiaoyong.
Kung ito ay totoo, madali bang maliligtas sila ni Huang Xiaoyong? Pumunta ka at sabihin sa young master na pumunta at tingnan. Isang gwardya ang tumalikod at tumakbo patungo sa mansyon ng Panginoon. Si Huang Xiaoyong ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Bagamat na ipaghiganti niya ang Aaron kahapon, sinamantala rin niya ang pagkakataong ito para magalit dahil tinatrato siya noon ni Chen Tianxin bilang isa sa 3 malalaking pamilya at hindi siya pinapansin. Noong nakaraan, si Huang Xiaoyong ay hindi nang ahas na magpakita ng anumang rebeldeng pag-uugali dito, dahil ang kanyang ama ay nagawang maging pinuno ng lungsod, salamat sa 3 pamilya. Maging si Huang Houyi ay isang papay, at ang kanyang anak ay natural na isang maliit na papay. Bukod dito, dati ay napakabuti ng pakiramdam ni Chen Tianxin tungkol sa kanyang sarili. Palagi niyang iniisip na maaari siyang pumunta sa Imperial Court sa hinaharap. Madalas niya itong ipagmalaki sa harap ni Huang Xiaoyong, at minamaliit pa niya si Huang Xiaoyong. Ngayon, hindi siya makakapunta sa Imperial Court, pero nauna siyang pumasok sa reincarnation. Sa kabaligtaran, si Huang Xiaoyong ay may lakas ng Wudengjing. Hindi na kailangang sabihin, ang Imperial Court ay nagpadala ng mga tao upang kumalap sa kanya. Siya ang talagang makakapasok sa Imperial Court, Chen Tianxin, sana makamit mo ang mga tagumpay ko sa kabilang buhay, ngunit malabong mangyari. Kung tutuusin, napakalakas ng aking Panginoon, hindi mo ito mahihiling. Nakangiting sabi ni Huang Xiaoyong sa kanyang sarili. Ang kanyang pinakamalaking kaligayahan ay nakilala niya si Aaron at naging Aaron's apprentice. Kung hindi, siya ay isang basura pa rin sa ikalawang mundo ng lampara. Anong 5 lampara ang mundo? Anong 7-star Beastmaster? Ito si Huang Xiaoyong ba ay talagang walang lakas ng loob na huwag mag-isip ng mga bagay-bagay? Master Huang, ako, sa wakas ay natagpuan na kita. Humihingal na tumakbo ang gwardya kay Huang Xiaoyong, bakit ka naguguluhan na ang pamilya Chen ay naglakas loob na guluhin ako? Pumikit si Huang Xiaoyong at hindi man lang nag-abalang iangat ang kanyang mga talukap, dahil ngayon ay hindi na niya pinapansin ang pamilyang Chen. Magkapit kamay man ang 3 pamilya upang harapin siya, hindi katumbas ng halaga ang ginawa ni Huang Xiaoyong, pansin, hindi ang pamilyang Chen. Ito ay isang binata na nagsasabing siya ang iyong Panginoon at gustong makita ka. Sabi ng guard. Nang marinig ito, bumangon si Huang Xiaoyong mula sa nakahigang upuan at mabilis na nagtanong, nasaan ang mga tao? Nasaan ang mga tao? Nasa labas pa rin ito ng pinto. Sabi ng gwardya. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!